What's up guys, Hair Artist TV nagbabalik. Matagal tayong hindi nakapag-upload ng video dahil na-busy tayo. Hair tutorial na naman tayo. Meron akong isi-share sa inyo ng panibagong hair tutorial. Technique to. Sasagutin lang natin yung isa sa mga subscribers nating nagtanong sa ating video sa YouTube channel natin. Ang tanong niya is, Sir, ilang months po magpa-bleach pagaling sa color black? Please, sana masagot. So, ito yung topic natin today, guys, na ating sasagutin. So, ang problem is, kung nagpa-black siya, kung kailan pwedeng i-bleach. So, marami tayong isasagot dyan, guys. Unahin natin yung situation. Number one situation, ang sagot nito talaga, guys, is pwede at hindi pwede. So, first nating sasagutin, kasi ang pagkukulay ng buhok, guys, lagi nating i-check kung ano yung previous color, previous history, laging history ng buhok ang ating titignan. So, sa case na nagpapa-black, guys, number one dyan, titignan mo, bakit siya nagpa-black? Ito ba ay may white hair? Kino-cover niya yung white hair? Pangalawa, galing ba siya sa blonde o mga ash gray, tapos sobrang dry na, tapos pinablock niya kasi sobrang dry na. So, yun, mga dahilan, guys. Yun lang naman yung reason kaya nagpapablock yung mga customer o nag-DIY man. Yun yung pinaka-reason. May white hair or di kaya galing sa sobrang light. Kasi natural hair color natin is dark brown na talaga eh. So, almost black na rin. So, yun yung reason, dalawa. So, number one, guys, sasagutin natin kung nagpa-black lang siya dahil may white hair. So, susunod yung katanungan doon, ilang beses siya nagkukulay ng black doon sa kanyang buhok. Kasi guys, pag nagpa-black ka, matik yun, mahirap talaga siyang ilalighten. So, yun, i-check natin kung ilang beses. Halimbawa, every 1.5 months, 6 weeks, tutubo yung buhok ng ganyan. So, may white hair na naman. Halimbawa, ilagay natin 50% yung kanyang white hair, may ganyan ulit, nagpakulay siya ng black. And then, wash. So, tutubo ulit yun, guys. Ibig sabihin, may tubo na naman siyang white hair, virgin hair na white hair. So, magkukulay siya ulit ng black. Ang tendency nun, yung nasa baba na previous niya, every time na nagwawash, nagde-deposit ulit yun ng dark pigments. So, ang mangyayari, yung nasa laylayan ng kanyang hair is multiple or 4 times, 5 times ng nadaanan ng black. So, yun yung reason kaya hindi pa pwede or pwede. Lagi nyo yung i-check. Kasi kung once lang nagpa-black and then, may white hair, isang beses na siya nagpakulay, white hair buong buhok niya, tapos isang beses na siya nagpakulay ng dark. So, mas mabilis yun. Pwede siyang i-bleach. Pinakamainam talaga, guys, suggest, kailangan mo strand test. Kuha ka ng portion ng pinakamaliit. Ganyan lang ang portion, kukunin mo. Tapos, ipopoil mo, gamit mo naman 6% oxidizing lotion and then bleach. So, yan, iti-test mo. Mga 25 minutes, ibabad mo. Kung kaya niyang mag-light up to gaano ka-light. Kasi may leveling naman yung light niya eh. Red, orange, tagang papunta sa red, orange, and then sa yellow. So, doon mo mag-check. Yan ang pinaka-safest way. Dito ka sa ilalim kumuha na mag-check ng pina-black na buhok. So, pag multiple times na yung nagpa-black siya, every month siya nagpapakulay, every 6 weeks. So, tendency niya, yung pinakababa niya is sobrang hirap ng ilalighten kahit i-bleach. So, pag nag-strand test pala kayo, guys, advice ko lang, huwag kayo gumamit ng 12% oxidizing lotion agad. Try nyo ng 6% para pinaka-safe yan. So, yun yung kasagutan doon, guys, pag nagpa-black, depende sa sitwasyon ng buhok. History dapat lagi ang i-check natin. Tapos, pag gano'n namang senaryo, nagpapablock, lagi kayong mag-strand test talaga. Yung small portion lang i-bleach nyo with pupoil nyo sa separate with foil dito sa ilalim. Yun, ang kasagutan doon is pwede mo siyang i-bleach any moment na nagpablock yung buhok. Halimbawa, may white hair lang yun. Strand test nyo siya. Pero kung kaka-block lang, mga 1 week, tapos first time niya magpa-block, yun. Doon na po-proceed yung pagbi-bleaching nyo. Next no question doon. Anong target nung kulay niyang gagawin? So usually guys, pag nagpa-black yung buhok, ang aabutin yun usually, pag isang bleach, orange lang.
red orange or orange. So wag kayong mag-expect na magiging yellow yan papuntang ash blonde target o ash gray. Mahirap yun ma-achieve yun. 2 to 3 bleach, hindi sa same day. Kasi ma-achieve mo nga yun siya in the same day, ang mangyayari yung buhok wala nang quality, sobrang nagiging pansit na yung buhok. So yung second naman na reason bakit nagpapa-black, yung galing sa ash gray, sobrang light, sobrang dry na ng buhok, halos wala nang lifeless na ba, kaya pinablock. Tapos na bored, gusto ulit bleach. So doon sa history na yun guys, kailangan mo talaga siyang kunin yung history, kasi ang tendency nun, kung sobrang na yun, damage dahil galing siya sa ash gray and then nagpa-black, tapos hindi mo na makikita yung virgin hair, tapos yung sa baba, tapos didiretsuhin mo siya i-bleach, minsan gagamit ka 9% oxidizing lotion. Ang tendency no guys, mapuputol yung previously na pinablock niya, tapos galing siya sa light color. Kasi sobrang nako-cover lang ng black yung pagiging dry nun, pero yung history nun, kumbaga yung na-damage na, hindi na yun mababalik guys. So mag-ingat kayo sa ganung senaryo, kasi ang tendency nun, mapuputol yung buhok. Ang kasamaan pa doon, mas mabilis lang mag-light yung virgin hair, tapos yun, konting light lang, tapos may tendency maputol. Pero pag nag-cover lang siya ng white hair, and then hindi siya nagpa-bleach before, kasi ash gray, usually 2 times binibleach yun, so sobrang fragile na yung buhok. Pag galing sa light siya, tapos pinablock na yun, delikado yun. Talagang kailangan mo history talaga ng buhok bago mo siya gawin. Pero pag doon sa other part naman, galing white hair lang tapos nagpa-block, yun mas mabilis yun. Mas mabilis yun siyang gagawin, and then hindi masyadong mangangamba ka kung maputol yung buhok, kasi hindi pa siya dumaan sa bleach. So yun guys, ang sagot doon, pwede at hindi pwede. Pero ang pinaka-reminder ko lang, kailangan nyo talagang tatanungin yung history, pinaka-history ng buhok. Tapos yung target naman, huwag kayong mag-expect agad one application. Kung nag-strand test kayo, kung anong kinalalabasan ng strand test ng 25 minutes, pag i-maximum mo yan siya ng 60, magla-lighten. Paano reddish lang lumabas, kaya pa yan magka-copper pag i-add mo pa na siya another 30 minutes. So doon ka magbe-base, nasa level 7 yung magiging target color mo lang. Huwag mo siya ipapangako na maging ash gray pang galing siya nagpa-black ng buhok. So yun guys, yun ang mga senaryo nating sinasagot ngayong araw sa vlog na ito. Kung pwede bang magpapa-bleach o pwede i-bleach ang buhok na pinadark. So pwede at hindi pwede. Depende pa rin sa sitwasyon. Pag alanganin ka guys na galing siya sa ash gray tapos pinablock, mag-strand test ka din, try mo. Tapos babad mo siya ng mga 30 minutes. Doon mo makikita kung kakayanin ng buhok. Yun ang pinaka-importante talaga, strand test. Tapos tatanungin nyo din siya kung gaano nakatagal yung pinablock niya, kasi ang tendency nun, malayo yung pagitan ng virgin hair. Siguro mga -2 level yung virgin hair tapos dun sa pinablock. Ito, pag applyan mo yun siya diretso, usually ito, one application, magiging yellow-orange na. Yung pinablock niya, nasa red pa. So, 2 level yung under niyang pag-develop. Yun ang kadalasan. Tapos, ang mahirap doon, habulin na naman. So, kailangan doon, pag one application ng bleach, tapos pag mag-second bleach ka, doon na pwede sa baba. Kasi ito, na-achieve nito yung virgin hair, mas mabilis lang. So, proper application, proper consultation, tapos yung history, tapos target ng hair color. Hindi ka magbaback job din at hindi sobrang masisira yung buhok. Yun lang ang aking masishare sa inyo sa video na to. Sana meron kayong natutunan. Magbibigay ulit ako ng mga tips paano sa mga needs ng mga beginner, sa mga gustong malalaman about sa hair coloring, kung ano-ano pa. So na-busy lang tayo last year, so ngayon babalik tayo vlog. So hanggang dito lang ating vlog. Sana meron kayong natutunan guys. Message nyo lang ako, sasagutin ko naman kung meron kayong mini-message sa aking
YouTube channel. So hanggang dito na lang guys. Huwag kalimutang mag-like sa aking video kung meron kayong natutunan. Bye-bye!